Inakala ng binatang si Matt na wala na mas sasakit pa sa pagkakaroon ng broken family. Ang hindi niya alam, habang siya'y tumatanda, tatamaan siya ng matinding pagsubok. Isang karamdaman na napakahirap gamutin. Karamdaman na panahon pa ng mga sinaunang tao sa Biblia ay dinaranas na. Heto si Matt, nung teenager pa lang. Maamong muka, guwaping. Pero taong 2020, si Matt bigla na lang nagkapantal-pantal ang braso, muka at iba pang bahagi ng katawan. Diagnosis ng doktor nung una, allergy. Ngunit nung matapos ang lockdown dahil sa pandemic at nakapagkonsulta na siya ng maayos, sabi po ng doktor is acute leprosy po. Sa simbahang ito sa Pangasinan, madalas pumunta si Matt. Ito raw ang piping saksi sa lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Una, sa pamilya. 2 years old po ako. Naghiwalay po yung parents ko. So napunta po kami dito po sa dito po sa Lipit, Sir, Pugara po. Dito na rin po ako nag-aral ganyan. Tapos nung pag-ano ko po ng 10 years old, parang umattend na po ako ng church ganyan. Anong sabi sa'yo ng doktor? Wala namang magawa si Nanay Aida, kundi sikaping ibigay ang lahat sa 7 anak na solo niyang pinubuhay. Bunso ko sa unang asawa si Matt. Totally si Matt nung bata. Tahimik lang talaga siya. Hindi siya palaimik. Kung hindi mo kakausapin, hindi siya magsasalita. Dahil hindi masyadong palasalita si Matt, hindi rin nila napagtanto agad na maaring mainiinda na pala siyang matinding sakit. Nagsimula raw ito sa maya't mayang pananakit ng katawan. Noong 2018 po, kapag nagbubuhat po ako ng mabigat since nagtatrabaho po ako ganyan, sobrang sakit po sa loob ng katawan ko, parang sa nerve ganyan po. Yung sakit po niya hanggang parang tagos sa buto po. Tapos hindi ko lang po yun pinansin kasi akala ko po parang pagod lang po ako sa trabaho ganyan po. Tapos nung mga 2020 po ganyan, nagsilabasan na po yung mga marks. Oo, dito. Kasi ang bahay ko, giba talaga yung... Kinutuban na rin si Nanay Aida na parang may mali sa kanyang anak. Palagi niya sinasabi, nangangat yung katawan niya, masakit. Di sabi ko, iano kita sa doktor, takot siya. Pagod din ako, lagi ko siya nagagalitan. Ano ba, bakit ka lang dyan, nakahiga para kang may sakit, ganon. Di siya may imik. Sabi ko, sabihin mo sa akin ang totoo, nanay mo ako kasi ayokong mawala ka sa akin. Noong maglabasa ng mga pantal sa kanyang balat, kung saan-saan siya nagpa-check up at kung ano-ano rin ang naging diagnosis. Merong urticaria, may nagsabi ring psoriasis. Subalit, noong taong 2023, hindi na talaga kinaya ni Matt ang pagmamanas ng kanyang mga kamay at paa. Nagsuspecha raw ang doktor na baka mayroon siyang kidney failure. Ngunit, nung tingnan daw via ultrasound, walang problemang 2 kidney niya. Sa sumunod na check-up, tila mas grabe ang ibinigay na diagnosis. 2023 po, bali mga December po yun, nagpa-check ulit po ako sa Baguio po. Tapos sabi po ng doktor is acute leprosy po. Ang leprosy o ketong ay isa sa pinakamatanda ng infectious o nakakahawang sakit sa kasaysayan ng tao. Noong unang panahon, inakalang parusa ng Diyos ang pagkakasakit nito. Kaya lahat na may ketong noon, ina-isolate, pinandidirihan at hinahayaan na lang. Pero sa paglipas ng panahon, nadiskubre ng mga eksperto na hindi naman pala ito labis na nakakahawa at meron itong gamot. Ang leprosy o kilalang sa tawag na ketong ay isang bacterial infection na dulot ng Mycobacterium leprae. Mahirap mahawa dito sa sakit na ito, kailangan ng matagalan at malapitang pakikisalamuha sa taong hindi pa nagagamot ng para sa leprosy. Maari nitong maapektuhan ang balat, pero bukod sa balat, pwede rin itong maapektuhan ang nerves o ang mga ugat para sa pakiramdam, mata, at iba pang parte sa katawan natin. Ang problema, maski si Matt, naka-mindset na dapat siyang iwasan dahil sa pagiging kitungin. Pati din niyang mahirapan ang kanyang pamilya na ipagamot siya dahil hirap sila sa buhay. Kaya naman, pinilit niyang
sarilinin ang problema. Nung nagkaroon na po ako ng sa leprosy po, nung lumala na po siya, hindi na po ako gaano nakikipag-socialize po kasi naiya po ako ganyan. Tapos kapag magbubukas lang po ako ng malilit na bagay, sobrang sakit po sa kamay. Tapos kahit yung mga nabubuhat ko po dati na mga mabibigat, hindi ko na po nabubuhat. Tapos sobrang bilis ko na pong hingalin. Tapos minsan po hindi po ako makahinga, ganyan po. Hanggat walang malinaw na lunas, dito na lang daw muna sa simbahan tutungo si Matt at mananalig na palang araw, babalik ulit sa normal ang lahat. May pag-asa pa kayang gumaling ang ketong ni Matt? Abangan yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Dahil sa kalunos-lunos na lagay ng kanyang kalusugan, natigil na sa pag-aaral at nahinto pa sa pagtatrabaho si Matt. Ang masaklap, mag-isa niya itong pinapasan. Pero dito sa Kapatid Mo, siyempre, hindi tayo papayag na solohin niya ang kanyang kalbaryo. Panalo kung sumayaw. Kahit kuminsan, manas at nananakit ang katawan, achieve pa rin ni Matt ang husay sa paggiling. Down like she supposed to be. She gets down low for me. Down like her temper. Pero ito raw talaga ang gusto sana makamit ni Matt, ang pangarap na maging isang architect. Actually, bata pa lang po ako, gusto ko na po maging architect. Nagdo-drawing po ako ganyan, tapos ngayon po nag-digital ganyan. Subalit, alam din ni Matt na hindi kaya ng kanyang ina na pag-aralin siya sa kolehiyo. Solo lang kasi ni Nanay Aida na bumubuhay sa kanilang 7 magkapatid. Kaya nga, nagsusumikap na lang daw si Matt. Salamat sa internet, nakakarakit na siya kahit papaano sa online. Wala din po talagang kakayahan yung parents ko na pag-aralin pa ako sa college, ganyan. So parang gumawa po ako ng paraan, naghanap po ako ng trabaho, ganyan po. Kung sa pangarap mo talagang siya yung anak ko, na proud ako na gustong-gusto kong makatapos kasi simula nung bata siya, hanggang hanggang ito na, talagang lagi ako kinukulit na gusto kong makatapos, mama. Pero sabi ko ayaw ko kasi wala nga akong kakayahan. Ngunit habang tumatagal, lalo nagsusumigaw ang epekto ng kanyang sakit. Marami pang pangarap si Matt, subalit sa sitwasyon niya, ano pa nga ba ang magagawa niya? Ay, hindi rin po ako nakapag-ipon kasi po pabalik-balik po ako sa ospital po. Iniisip ko na parang baka hindi para sa akin yung pag-aaral, parang ganun po. Pero heto ang good news ni Doc. Ang paniniwala kasi noon na ang ketong ay panghabang buhay na sakit, hindi na totoo ngayon. At ang malupit, libre na ang mga gamot para sa leprosy ngayon. Kailangan lang pumunta sa inyong pinakamalapit na health center o public hospital para makapag-avail ng tinatawag na multi-drug therapy o MDT program. Sa gamutang ito, pwede na maglaho ng tuluyan ng ketong sa loob lamang ng 6 months to 1 year. Hindi na nakakahawa ang leprosy after 1 month na nainom nila ang kanilang antibiotic treatment. So, pwedeng-pwede silang bumalik sa eskwelahan, pwede sila sa trabaho. So, kailangan lang din natin maturuan din yung mga communities about the stigma kasi. Kasi ang mahirap sa Pilipinas is the discrimination na nararamdaman ng mga taong merong leprosy. Ngayong taon, sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media, nalaman ito sa wakas ni Matt. Post po ako sa TikTok noon. May mga nag-message po sa akin na parang na-lift up po sila na magpatuloy sa treatment po ng leprosy. So sa mga taong may same po sa akin na ganito disease po. Yun, lumaban lang po kayo kasi hindi naman po curable naman po siya. Tapos wag niyo na lang po isipin yung sasabihin ng tao kasi kung isipin niyo yun, ayun, kayo po yung talo, ganyan. Nang simulan niya ang MDT treatment, masasabing malayo pa, ngunit malayo nang narating ng kanyang gamutan. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pagpapagaling si Matt. Pag natapos ito, desidido siya sa edad na 25
na tapusin pa rin ang kanyang pag-aaral at tuparin ang pangarap na maging isang arkitek. Habang nagpapatuloy siya sa gamutan, nagpaabot na rin tayo ng konting tulong para sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Sir Rafi, thank you so much po. Na-overwhelm po kasi ang dami ko rin pong ginagawa talaga para magdiskarte po ng pera ganyan para sa health ko po. Sobrang thank you po. Sobrang laking tulong po nito sa sa operation ko po sa sa next week po. Maraming salamat kasi maipapagamot ko ng anak ko. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko talaga maipapagamot ang anak ko. Kaya hulog kayo ng langit sa akin para papagamot ko ang anak ko. Maraming salamat, sir. Salamat sa lunas na nagawa ng Sensya. Magpapatuloy si Matt sa kanyang pagguhit at matutupad din ang pangarap ng iba pa nating mga kapatid na may ketong. Dahil ang totoo, bahagi sila ng lipunan, hindi dapat nilalayuan. Bagkus, ibinibigay ang pangangailangan at kinakailangang gamutan. Dasal namin ang agarang paggaling ni Matt at pagpapalan na rin para sa lahat ng mabubuting loob na patuloy na tumutulong sa kanya.